typically, ma-admit na lang sa ospital kasi nagfo-fall. Sa Pilipinas, puro care pero walang resources. Ang yapang-yapang sabihin na parang dahil nasa Canada ka ganyan. Hi guys! Nag-invite ako ng isang tao na malapit talaga sa akin para mag-share sa atin ng love about sa grandparents, especially sa lola natin. Inibitahan ko siya kasi parehas kaming lola's boy. Tama ba, Bes? Walang iba kundi si Aristotle Bagachi! Yay! Hello sa mga taga-subaybay ng Etchos Vlog. Kumusta po kayo? Pusit ka talaga. Unang tanong, totoo ba, aminado ka ba na lola's boy ka? Hindi ko sigurado eh, pero may tattoo ako ng lola ko eh. Wow! Lola's boy. So, grabe. baka, saan mo pinatattoo yan? Dito na sa Canada, nung namatay si Lola, siguro mga less than, before siya mag 1 year. Na-meet ko din si Lola ko. Lola ko ring, di ba? Tama, Bes? Si Lola ko ring sa Tambo. So, parang nung naging magkaibigan kami, kailan ba yun? 2010, 11, 12, ganun. May times talaga natutulog ako sa kanila. Tapos, ano yun? Parang nagtuwa ako sa kanila kasi naalala ko yung lola ko. Kasi, parang yung kwarto na tinutulugan namin, magkatabi sila ng maglola, tapos ako doon sa kabila, doon sa may maliit na bed. So parang, titig sa wow, ologong-ologo! Kaya yun. Actually, in fairness naman, talagang kami lang ni Lola ang magkatabi matulog. Kahit before. Ano si Lola ko rin bilang isang lola kay Aristotle Bagaching? Well, yun, syempre, obviously, lola's boy ako. Ako kasi unang apo both sides. So, close ako sa lola ko both sides. Yun, spoiled ako sa kanya. Baka kaya ka lola's boy kasi, spoiled ka sa kanya, ganun ba? Oo naman. Ako yung favorite eh. So, basically, lima yung apo niya. Apat kami magkapatid, yung isang pinsan ko. Tsaka, lumaki ako mostly with her. Like, doon kami nakatira sa kanila growing up. Then, nag-move out kami ng siguro mga before mag-elementary. Tapos ng elementary, doon kami sa sukat. Then, pag weekend, sinusundo ako ni Lola. Tapos, binabalik din ako Sunday night. Friday night, sinusundo na ako. Tapos, high school hanggang college hanggang mag-work. Talaga sa Tambo na ako tumira. So, yeah, most of a big chunk of my life is kasama ko si Lola. So, si Lola ko ring is mommy ng papa ko. Ano yung masasabi mong karakteristik niya na nakuha mo o talagang na-amaze ka sa karakteristik na yun to the point na yan, nakuha mo hanggang ngayon, namimiss mo siya, parang ganun? Siguro yung being helpful. Yeah, lagi siya kasing matulungin sa mga tao. Siya yung kinda takbuhan ng mga tao growing up. May mga relatives kami na naglilinis sa bahay sa weekend para may pambaon sila or pagka may mga relatives kami na inampon din niya. Inaral niya. Mahilig siya magpa-aral before. Paano ba siya, gaano kalaki yung impact ni Lola sa buhay mo? Ay, malaki. Kasi nga, syempre, doon ako tumira majority of my growing life. So, it rubbed off yung mga nakikita ko sa kanya, yung mga ganun, how I think, how I do things. More of talagang matulong talaga siya. Pero syempre, dadakdakan kanya pagka yung maling ginagawa. Di ba lumaki ka sa kanya? Tumira ka sa kanya nung college. Paano yun nung college ka? Parang protective ba siya? Lagi ba yung sinasabihan? Pauta kasi ako nung college. Kasi, so pagka gumigimig ako, kanyari nag-iinom, ganyan. Kasi nga, dahil pwede ako umuwi sukat, pwede ako umuwi tabo. Umuwi ako sukat. So basically, akala niya, or minsan pag gumagala ako, nasa in-between ako basically. So, minsan akala ng lola ko nasa sukat lang ako. Akala ng nanay ko nasa tambo ako. Pero yung pala sa ibang lugar ako. Nahuhuli na ako pag pupunta si mama sa tambo. Tapos, asan si Aris? Alam ko nasa inyo. Values. Ano yung sa'yo? Nakuha mo sa kanya sa tingin mo?
working hard, being a good provider, and like playing fair, basically. Like, never ko naman nakita yung lola ko na parang nang lamang ng tao or nang loko ng tao. It's actually the other way around. People are, I feel like, had taken advantage of her and her kind heart. Pero, yun nga, tsaka, syempre, nag-rub off din sa akin kasi medyo magastos din yung lola ko. So, sibili din siya. So, nag-rub off sa akin yun. Pero, doon din yung yung parang, if you want nice things, you have to work for it. So, hindi yung parang, ay, gusto ko ng ganito pero wala kang namang gagawin. So, you have to find ways and do things para makuha mo yung gusto mo. Sa education, Bes, meron ba siyang input sa'yo na about sa education? Yung mga binilin ba siya nung nag-aaral ka? Oh, I mean, before, syempre, parang nung nag-work pa siya nagbibigay ng allowance namin. But once she retired, ay, syempre, si Papa rin And, sa school, I mean, wala naman masyado kasi laki ng bilib ng lola ko sa akin. Wow! Yeah. I mean, never naman ako nagka-problema sa school. So, basically, lagi lang ako napapagalitan ni lola is more of dun sa conduct. Kasi nga, syempre, papaaway, ganyan. So, nasuspend ako ilang beses. And kasama ko lagi sa top 10. Tsaka nung nag-top 3 ba ako? Top 4 or something ganun sa class. Ano siya? Super proud. Yeah. Yeah, nasa kanya. Lagi ko kasi pinagbabaon yan. Saan nawala si lola ko rin? Kasagsagan ng COVID. Kaya ang hirap din kasi parang nagkaroon siya ng sepsis basically. And like, syempre, sobrang on edge lahat ng tao noon. And syempre, kasama sa ng sepsis is, ang COVID is may fever din. So ang hirap dalhin siya sa hospital. Lahat naman tayo, I mean, alam natin na mawawala yung mga tao. Pero, I mean, syempre, being in abroad, tayo best, diba? Parang, alam naman natin mangyayari sa mga mahal natin. Pero, at least, nandun sa atin yung if ever mangyayari yun, uwi ako. Diba? Kaso, that time, which is, I feel like I was robbed in a way na parang, I was robbed by COVID na, di ako makauwi, hindi ako nakapunta sa Lamay or sa Libing or whatever. Kasi walang flights. I mean, even if I wanted to, hindi rin feasible talaga kahit gusto ko umuwi. So, nasa Libing siya and everything. Thankfully naman, nung nakabisita ako sa Puntod niya nung umuwi akong last summer. Paano yun, Diyos? Hindi lang nung nagkasakit siya, mula noon hanggang sa ngayon, meron bang, bilang apo, meron ka bang regrets na sana ganito, sana ganyan yung naipadama ko or naranasan sana namin bilang mag-apo or lola, ganun? Alam mo yung irony na dito naalagaan mo yung lola ng ibang tao, lolo ng ibang tao, pero yung sarili mong lolo at lola, hindi mo na alagaan yung last part of their lives. And even yung kahit yung the mere fact na yun, syempre, alam yung dati lagi mo na-envision na kung ano man mangyari, uuwi ako pagka may nangyari kay lola. Parang nung circumstances niya talagang halos imposible talaga na makauwi ka. Yun nga, yun yung parang nakakasama lang ng loob na helpless ka nun at hopeless ka nun na wala kang magawa nung time na yun nagsumumo and to be there with your family and like, alam mo yung grieving process. Parang nasa isip mo naman na yun ganito yung mangyayari, ganito yung gagawin ko pagka nawala si lola or what. Pero never, hindi ko na siya nagawa. Alam mo, basta nakarelate ako din sinabi mo na na parang may times na sana nalagaan din natin sila katulad nung pag-aalaga na ginagawa natin sa mga pasyente natin. Kasi ganyan din ako, parang medyo pagka-geriatric din yung department namin. Ngayon, mga times na parang yung mga, parang nakikita ko yung lolo ko, doon sa mga pasyente namin. Sana may binigyan din tayo ng time, ng chance na malagaan sila. Kasi syempre, diba, naging part sila ng buhay natin. Graduate na ako, saka naman nawala yung lola ko. Kaya hindi ko din siya ganun naalagaan. Actually, nung si lola naman kasi, unfortunately nga kasi is nagsimula kasi nung hip replacement siya. Kasi nabunggusan pa at tumatakbo, tapos na-break yung hip niya, tapos hanggang sa ayaw niya mag-therapy, tapos nagkaroon siya ng gangrene sa paa, tapos naputol yung paa niya. And doon siya medyo naging bedridden. More of nasa bed na lang siya after. Although we tried
make it a point na ipasyal siya kasi siya rin yung medyo may ayaw. That time naman is nasa Pilipinas pa ako, so natutulungan ko siya. Yun nga lang, kasi nandun ako pag pag uwi na lang, syempre tulog na siya. Pag alis ako sa umaga, tulog pa rin siya. So mostly ang nag-oversee is ito ko or si Alvin, yung kapatid ko. Yun yung ano niya. Tsaka sa akin lang siya sumusunod kasi nga yung sa akin nagsusumbong yung yung caregiver niya kasi nga sinusugitan niya at naaway niya. Pag ako di niya ako maaway. So I always miss her kaya ako nagpatalk to like remind me every day. Siguro yun niya. I mean, tulad ng sinabi mo sa work, yung mga matanda ka talagang pasyente. So instead of yung parang I try to make it productive na lang, I want to turn it into a positive na dahil hindi ko nga nagawa yun, yung hindi ko siya naalagaan ng parang I try to make it a point na lang na dun sa mga inaalagaan ko matanda, I give them extra care, parang alam mo yun, kasi lagi ang isipin mo na lang is lola din to ng kung sino man. Or ganyan. So yun na lang yung naging ko, parang outlet in a way na kahit wala na siya. So, dito ako doon dahil na-expose na tayo sa better healthcare sa ibang bansa, sa Canada, dito sa Germany. Ano yung sana na meron din yung Pilipinas katulad nung naranasan natin ngayon? Ang program ng gobyerno, like, syempre dito kasi it's universal healthcare. So, everybody, mayaman man o mahirap, pagka na-hospital kayo, magkakatabi kayo sa isang kwarto. Totoo. Basically, wala naman dito private care eh. So, equal kayong lahat. Walang special treatment, walang mga ganyan. Tapos lahat kayo may end up sa care home in a way, parang ganon. That being said, dito kasi, nagbabayad ka ng tax. Tsaka yung nakikita mo rin naman, bes yung parang yung focus dun sa facilities din na meron para sa mga elderly, diba? So kahit yung mga support sa bahay, like for example, placement and everything, pero kasi iba rin kasi yung family dynamics dito, tsaka sa atin yung cultural Totoo. Na dito kasi independent sila as much as possible, tapos typically ma-admit na lang sa ospital kasi nagfo-fall or ganyan, tapos dahil nga syempre pamilya naman na is not always present. Unlike sa atin na close family ties, na bigla na lang, ganito na pala yung nanay niya, tatay niya, or whatever. Tapos, ang ending dadalhin sa long-term care na or kailangan na ng assisted living care, yung mga ganyan. So, yun, yung mga program na gano'n and like community support. Quality of life, parang gano'n. Quality of life, yes. Diba? Kahit may daga sila. Ideal kasi ang approach dito sa Western culture, di ba? Sa atin kasi, kahit kasi anong gawin mong ideal sa Pilipinas, kung wala kang budget, wala. Totoo. Segue ko lang, even now, like, I focus on healthcare na, syempre, you pay for it, nothing is perfect, no system is perfect, pero at least kasi dito, whatever happens, nandyan yung gobyerno. Ang maganda naman sa atin is, mas gumagaling yung mga pasyente dahil may mga taong nag-aalaga sa kanila. May mga taong nasa paligid, gano'n. Unlike dito, parang hindi gano'n yung culture, di ba? Parang the way I see it, dito, may resources. Pero wala masyadong manpower at care. Totoo. Sa Pilipinas, puro care, pero walang resources, unfortunately. Parang, yung kasi doon parang yung buhay mo gano'ng tatagal kung magkano ang budget. Like that. Hindi naman sa pagiging pero it's like that's the practicality of life, which is saddening kasi sa atin parang, may mga taong namamatay dahil sa mga simpleng bagay na kaya namang i-address. Kung may resources. Pangit pakinggan, di ba? Pero parang, ang yabang-yabang sabihin na, parang, dahil nasa Canada ka, ganyan. No, pero you've seen the better side, not really even the better side, pero a different aspect, a different side of healthcare, na paano pagka ganito yung pag ganyan. Kasi you see it, di ba? May comparison ka na. Yung alam lang is what we know in the Philippines, which is actually minsan naman frustrating in other way na parang sa Pilipinas mayaman ka, may kaya ka o whatever. Dahil nagbabayad ka, nasusunod ka. Dito wala kang kung ano sabi ng doktor, yun yung wala kang apila kasi dahil sila yung provider, right?
Di ka tulad sa Pilipinas na parang may pagka-demanding kayo. Dito, parang nagpare-pare kayo ng babayad ng tax. Regardless kung sa malaking tax na binabayad ko sa'yo, parehong healthcare natin. Totoo. Bakit kailangan natin celebrate o isama yung love natin para sa grandparents natin sa celebration ng Valentine's? I mean, medyo sweet. I would say na sweet naman ako. Na basta make it a point actually ng Valentine's. Kasi nung bata pa ako, nung estudyante pa ako. Pag Valentine's, binibigyan ko ng flowers si nanay ko, yung lola ko, yung ganyan. Binibigyan ko na flowers. Sa akin, naging ganun. Hindi na yung parang puro jowa lang. I mean, obviously, syempre, kung may girlfriend ka that time or whatever, bibigyan mo rin sila. Pero parang lagi silang kasama sa celebration. Kasi nasanay na ako na dati pag Valentine's, kakain kami sa labas ko, ng mama ko, nila nanay, ganyan. So, it's family. Marami na rin mga kabataan ngayon about how to deal sa mga grandparents nila or sa mga sinong guardian nila na medyo may edad na. Siguro cherish dapat sa mga younger generation. Diba? Generation? sa mga inaanak na nila. Ako si Nino Harris nga pa. And syempre, cherish every moment. You would never realize it till it's gone. Enjoy it while it lasts. Basically, kasi nothing lasts forever. Kasi maraming tao na like sabi ko kanina na like yung sa topic po nga, yung love sa grandparents. Kasi masyadong maraming tao na caught up sa jowa, sa love life, na tipong nakakalimutan nila na may ibang aspeto ang pagmamahal, na kung may deficit ka man at wala kang jowa or ganyan, may problema ka sa ganun, pero sa ibang aspeto, marami nagmamahal sa'yo. Mahal ka ng magulang mo, mahal ka ng hindi lang doon umiikot. Enjoy all kinds of love, basically. For the younger generation, things would get better, I guess. Like, feeling mo kasi, wala akong jowa ako, end of the world, or super hugot ka. Pero alam mo yung sabi nga doon sa nabasa ko kay Bob before, parang, yung mga crush ng bayan dati, pag tumanda yan, nagmumukha yan parang tinapay na sinosaw sa kape. So basically, it's like, everything that you think is like end of the world or masama is like, yung parang sa jowa aspect. Parang, pag looking back at it, parang, ang bagil ko pala. Ang ano ko pala. Parang, talaga, gano'n pala yung ginawa ko. No? Pero those are nice memories to look back. Pero wag kang tumambay doon. Parang, alam mo. Kasi hindi lang iyon yung pace ng buhay mo. It's part of the growing up process, getting your heart broken or having relationships and everything. Diba? I mean, alam mo naman best, diba? Anyway, di ko alam kung paano tatapos. Kaya ganito na lang biglang mawawala. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel na Random Echo Vlog at hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating labas. At laging tatandaan, ang bata mo kulit, pinapalo sa quit. Parang hindi naman yun yung tagline ko. Mas maganda pa rin yung remember, stay cute. Bye!